sabi po ni Congresswoman-elect De Lima na ito daw pong pag-move to June 11 is a sign that the Senate wants to kill the impeachment trial. Your reaction lang po. Hindi ko trabahong reactan ang congressman-elect na hindi pa naman formal na nagiging prosecutor o bahagi ng trial. Lalo na at partikular na ito'y pagpapasya ng Senado na hindi kabilang pa at wala pang papel ang Kamara o ang nasasakdal. Sir, Senator-elect Soto criticized the fact that you made the decision unilaterally without the benefit of a Senate caucus or plenary debate. So, sir, paano yun? Which decision? Yung sa impeachment po, sa delay po Which natin. decision? Delaying the Which nga? Yung 2 o yung 11? 11. Hindi oh. Hindi oh. 11. Alin? Which one? Both. I don't think so. Which one? 11. I don't think so either. Ay, yung two, this ano, sir? Anyway, Kasi sir, sabi niya, it can be, ano daw, pwedeng magkaroon ng votation sa mga 20th Congress kasi hindi daw pwedeng tumawid. sinagot ko na yan kanina. Una, kung June 2 ang binabanggit niya, paano kami magbobotohan in plenary, recess kami. Pangalawa, kung June 11 ang sinasabi niya, sa plenary, gaya ng sabi ko kanina, pwede itong pagbotohan ng plenaryo at pag-usapan ng plenaryo. And plenary is supreme. Pangatlo, sinabi ko na rin, at hindi na kailangan din sabihin pa, na yung 20th Congress, hindi namin pwedeng i-bind. Ano man ang pasya namin, iba ang magiging pasya ng 20th Congress o pwedeng pareho. So sa dulo, ano bang sinabi ko pa ulit-ulit kanina pa? Plenaryo ang magdedesisyon. Hindi iisang miyembro lamang, tagapangulo man, opisyal o minority leader o sino man. Sa dulo, plenaryo ang magdedesisyon nito because we operate under that principle that plenary is supreme. Ano? Hindi. Yun yung desisyon hanggang baguhin. Hindi nakahangan tawag doon. Excuse me po, yung authority na kayo yung nag-decide muna na mag-move from June 2 to June 11, nasa Senate Rules and SP na nasa authority niyo po yun dahil naka-break. Article 1 ng impeachment rules. Hindi nag-distinguish kung naka-break o hindi. Hindi kaya magkaroon miscalculation. You have the rules with you. Nakalagay doon. Baguhin ng plenary. Unless baguhin ng, hindi until unless baguhin ng Senate. Nandiyan sa picture, 17 out of the 24, dyan sa picture na yan, mag-carry over to the 20th Congress eh. So, kung ano man yung magiging decision nyo, you have the numbers to sustain it in the next Congress. Depende. Yung boto naman kasi minsan nagbabago, depende sa kalagayan ng panahon, depende sa lakas ng hangin o hina ng hangin o lakas ng ulan o hina ng hangin o init ng pakiram ng panahon. So depende, hindi ko pwedeng sabihin ganun lang yun. Tiningnan mo na yung mga picture. Yes. Nagbago yung composition dun sa mga senador. Nagbago po ba yung pasya nila after ng election? Ano po ba yung... Hindi ko alam, malalaman natin sa pagbubukas ng Senado ngayon. Pero base sa mga nakakausap ko, nagbago ang posisyon tungkol saan? Sorry. Impeachment? Ano tungkol sa impeachment? Na mag-aangwit or kung gusto pa ba nila or hindi na? Hindi namin napag-usapan yon. Hindi ko tinanong yung tanong na yun sa kanila. So, pwedeng pagbotohan yan ng plenaryo ng 19th Congress. Pero ano man ang desisyon namin, hindi pwedeng i-bind yung 20th Congress. So, pwedeng magkaroon ng ibang pananaw yung 20th Congress. Halimbawa, pwedeng sabihin ng 19th Congress, tatawid yan. Pero ang pasya ng 20th Congress, hindi tatawid yan. At i-dismiss nila. So, depende. Sa dulo, you have to understand, in Congress, plenary is supreme. It's not the decision or the voice of one member, even if he or she is the Senate President or an officer of the Senate or the House. Desisyon palagi ng plenaryo ang mangingibabaw sa anumang usapin. Meron kasing article sinasabi na yung Yes. pag-delay daw dito sa impeachment, na yung pag-start ng impeachment process is for your self-preservation. Nag-propose daw kayo ng 1 week cooling off period bago i-address yung impeachment complaint. Hindi ko makita yung rason. Hindi ko makita yung rason. Wala yata akong kinalaman. Hindi ako yung nasasakdal sa impeachment complaint. I don't see the connection. I don't see the connection between postponing it. Again, walang mapapaboran nito. Wala rin itong masasaktan. Dahil ang pinaka pwede lang naming magawa mula't mula ay mag-issue ng summons. So walang nawala, wala rin naidagdag. Walang binawian ng panahon, walang inambagan din ng panahon.
Ang nakuha lang namin dito ay mas mahabang panahon para gawin yung totoo naman talaga naming trabaho na magpasa ng makabuluhang legislasyon at batas. Kaya po yung statement po ni Presidente sa Malaysia na ayaw niya naman talaga ng PC Sara. May effect ba ito sa naging decision ng... Matagal naman na rin niya sinasabi yan, di ba? At sinabi ko na rin kanina, yung pagpapadala ko ng sulat ng Webes, bugsuyo ng LEDAC, yung kailangan namin tapusin, walang sinabi ang Pangulo o walang utos ang Pangulo kaugnay dyan. At hindi ko nga rin nasabi kay Speaker Martin noon nandun pa dahil nagpasya kami pagkatapos na nung minamap out na namin yung mga kailangan gawin kaugnay sa mga pinag-usapan sa LEDAC. Yung mga prosecutor na congressman na nagrereklamo ng forthwith ay immediately, sila nga mismo hindi nila sinunod yung sarili nilang rules na immediately ire-refer ng SecGen ang lahat ng impeachment complaints sa Speaker para ilagay niya sa Committee on Justice. The SecGen sat on it for 4 months. Kung ang mga prosecutor hindi naman sinusunod yung salitang immediately sa sarili nilang rules, kami forthwith lang naman na nakalagay, hindi naman immediately. Sabi nila pareho daw yun. So, kung yung mga prosecutor mismo ay tila hindi naman nagmamadali at pinipili nila kung saan sila nagmamadali, wala sila sa lugar, madaliin kami ngayon. Pero mas mabigat yung since sa constitutional provision. Oo, pero nakalagay din nga doon sa forthwith, trial must commence. So, babalik ko sa iyo. ERAP, hindi nag-convene hanggang pagkatapos ng Christmas break. Corona, hindi nag-convene hanggang pagkatapos ng Christmas break. Gutierrez, hindi nag-convene. Makalipas ang 3 buwan, hindi Christmas break, summer break yon. Hindi ko naman yata kayo narinig magreklamo noong mga panahong yon. So ngayon, klaro, may mga partisano na gustong madaliin ito at matuloy na to. May mga partisano na ayaw ito. Ano bang sinabi ko nung simula pa lang? Hindi namin papakinggan yung mga may dalang kulay. Pabor o kontra sa impeachment, pabor o kontra kay VP Sara. Ang papakinggan lamang namin ay yung sarili naming konsensya, diktado ng kung ano ang pinakamaganda para sa ating bansa, mga kababayan at institusyon na naayon sa batas. Laila de Lima nakatikim ng supla mula kay Senate President Chis Escudero matapos itong sabihin na ang pag-move to June 11 na ang pag-present ng articles of impeachment laban kay VP Sara Duterte ay isang sign daw para patayin ang impeachment trial. At matatandaan natin mga kababayan na imbis June 2 ang schedule sana ay na-move ito hanggang June 11 mga kababayan. Ito na po yung presentation of articles of impeachment ni VP Sara Duterte. At sabi niya Senate President Chis Escudero, bagamat hindi niya trabaho ang mag-react dito kay Laila de Lima na congresswoman-elect, na hindi pa naman talaga siya formal na magiging prosecutor or formal na bahagi ng trial, lalo na ito ay pagpapasya ng Senado na hindi naman siya kabilang. At sinagot din mga kababayan ni Senate President Chis Escudero itong mga statement or pahayag ni Senator-elect Tito Soto. At matatandaan natin na sabi ni Senator-elect Tito Soto na hindi pwedeng pangunahan ni Senator Chis Escudero or SP Chis Escudero itong pag-move ng schedule ng presentation of impeachment to June 11. Ito daw dapat ay desisyon ng lahat ng senador mga kababayan. At sabi ni SP Chis Escudero na yung naunang schedule na June 2 ay kung paano daw sila or paano sila magbubutuhan in plenary na magre-resist daw naman sila mga kababayan. At dito naman sa June 12 sa plenary pwede pong pagbutuhan or pag-usapan ng plenary at ang plenary ay supreme. At niwala po siya mga kababayan dahil dito sa kanilang rules dito sa Senate na ang plenary ay supreme mga kababayan. At yung 28th Congress naman mga kababayan ay hindi pwedeng i-bind. Anuman daw ang pasya nila ngayong 19th Congress ay pwedeng iba ang pasya ng 28th Congress or pwede daw pareho mga kababayan. So plenary pa rin daw ang magdidesisyon, hindi ang isang member lang or hindi ang Senate President lang ang magdesisyon dahil meron daw silang principle nga na sinusunod na under that principle that plenary is supreme. Samantalang binalikan po ni Senate President Chis Escudero mga kababayan itong mga congressman na prosecutor dito po sa impeachment laban kay VP Sara na nagrereklamo at minamadali daw ang Senado mga kababayan or minamadali ang Senado para aksyonan agad itong impeachment trial ni VP Sara Duterte. At sabi ni Senate President Chis Escudero na sila nga mismo
mismo sa House of Representatives ay hindi nila sinunod ang kanilang sariling rules na immediately daw i-refer agad ng Secretary General itong lahat ng impeachment complaints sa House Speaker para ilagay niya naman sa Committee on Justice. Pero yung Secretary General daw mga kababayan ay inupuan lamang ng 4 na buwan. At kaya sabi ni Senate President Escudero ay wala pong karapatan, no, or wala sa lugar itong mga House prosecutors ng impeachment ni VP Sara para madaliin po sila dito sa Senado. At dagdag pa ni Senate President Chis Escudero mga kababayan na magre-resume po sila sa kanilang sesyon sa July 28 mga kababayan, no. Ito po yung SONA ni Pangulong Marcos Jr. sa SONA 2025 mga kababayan, no. Sa umaga daw po ay mag-organize ulit sila dito sa kanilang Senado, no. Mag-organize ulit. Ito na po yung 28th Congress na mga kababayan ng mga senators ang kasama nila dito. At pagkatapos niyan ay mag-adjourn ulit para dito sa, or mag-adjourn para sa SONA, no, sa hapon na SONA na ni Pangulong Marcos. At most probably sa 29 mga kababayan, July 29 ay mapag-usapan na po nila itong impeachment ni VP Sara Duterte. At naunang sinabi naman po ni VP Sara Duterte mga kababayan na gusto talaga niyang may trial, no, para once and for all malinis niya ang kanyang pangalan, maipaliwanag niya ng gusto ang kanyang side, lalong-lalo na itong pinupukol nilang or mga issue na binabato sa kanya itong confidential funds mga kababayan. Gusto talaga niya yung bloodbath nga na trial, no, mga kababayan, para talagang once and for all ma-explain niya itong side niya mga kababayan. At sabi naman dito sa mga kaalyado ni VP Sara mga kababayan, lalo na itong bagong statement ni Senator Marcoleta na mapapahiya lang talaga ang Marcos administration pag once matuloy itong impeachment trial ni VP Sara mga kababayan. Kaya sabi niya mas okay nang hindi na po matuloy itong impeachment trial para hindi na po mas lalong madungisan pa itong administrasyon ni Pangulong Marcos mga kababayan. At sabi rin po ni Kaado Paglinawan, isang broadcaster at political analyst, na sinabi niya na once matuloy itong impeachment ni VP Sara mga kababayan ay maalingasaw daw or aalingasaw itong baho ng Marcos administration mga kababayan. So yung iba naman gustong matuloy itong impeachment trial para magkaalaman na talaga, at marami na pong excited, no, dito kung ano pong mga lalabas na mga ebidensya or ano po ang ilalabas na ebidensya dito sa side ng defense ni VP Sara Duterte mga kababayan. So sa inyo mga kababayan, ano pong palagay ninyo? Ano pong masasabi nyo? Please comment down below. Maraming salamat. God bless po sa ating lahat.